Sa pagbisita ko rito sa Angeles, may natutunan akong mga bagong salita. Kanong hilaw, saldong tisoy. Souvenir babies. Iniwan daw ng Amerikano. Putok sa buho, singaw. Ano ibig nilang sabihin? Ito ang mga salitang ginagamit ng mga taong di nakakaunawa sa kanila. Pero pansinin nyo, isang wika lang ang ginagamit natin. Ako gusto matapos ng pag-aaral. Maging isang psychiatrist. Gusto maging US Air Force. Gusto ko rin makatapos ng college, tapos maging singer someday. Ang wika ng mga kabataang may pangarap. May mga taong naniniwalang di dapat pangkaraniwan ang turing sa kanila. Kita mo nga, parang napilitan silang magtago rito at lumayo sa kantsawang nararanasan nila. Samantalang ang luwag ng takbuhan at palaruan doon sa labas. May natutunan pa akong bagong salita. Pero, mahirap ipaliwanag ang ibig sabihin eh. Ano yun? American. Pinagsamang salita na American at Asian. Oh, napaliwanag mo naman pala eh. Hindi. May ibang kahulugan daw yung salitang yun. Ang naging, parang yung naging definition nila is, ano yung pinagmulan nung salitang American? Ba't naging American kayo? American to. Isa lang pinagmulan yan. Ang maaaring mga parents niyan o ang mga niyan, nanggaling sa bar. Paano nila nasabi yun? Ewan ko. Sa tingin ko, di naman talaga alam ng mga tao yun ang totoo eh. Sana magkaroon ng pagkakataon ng mga taong yun na makausap at makilala sila. The music, hear your soul. Ba't nila kayo kinakantsawan? Dahil siguro ganito yung itsura namin, ganito yung kulay namin, ganun. Madalas ba? Madalas ba kayo nakakarinig yun? Madalas. Lalo na sa school. Sa school? Bali, math subject namin. Bali, may tinuturuan sa board. Ngayon maingay kami. Akong mag-isa dun eh. Sigaw niya sa akin, Negro, tumahimik ka, ganun. Bali, lahat ng klase ko nakashock. Ako nga, di ko alam kung ano ko nun eh. Parang yung ulo ko nanliit eh, sa hiya. Di ko alam kung tatawa ko o iiyak eh. Kung iisipin natin, salita lang naman ang mga ito eh. Pero sino makakapagsabing di nakakasakit at biro lang ang mga ito? At siguro yung nanay mo, nagtrabaho sa bar, sasabihin nilang ganyan. Tapos isinisigaw pa nila. Yun ang kinagagalit ko kasi isinisigaw pa nila. Naapektuhan din ako kasi nagkakating classes ako para lang hindi ko marinig yun. Minsan ganun. Hindi na ako pumapasok. Kaya nung rin sa grades ko, bumaba yung grades ko nun. Nakakalungkot isipin na dahil iba lang ang itsura at kulay nila, iba na rin ang naging trato sa kanila. Nagsusumbong ba kayo? Ako hindi na kasi parang feeling ko parang babaliwalain lang nila. Pasensya na lang. Kasi wala rin mangyayari, magsusumbong ka. So, magpasensya ka na lang. Ano lang yan, normal lang yan kasi... Bata. Oo, ganun. Parang, mga biruan lang yan. Makiride na lang kayo. Masakit yun. Kasi minsan, sinisisi ko yung sarili ko na kung bakit pa ako na lumabas dito sa mundong to. Kung ganito rin mararanasan ko. Sabi nila, may humigit kumulang na 50,000 Americans na nakatira sa Angeles, Pampanga. Ang iba sa kanila ay halong African-American. Ang iba, half Caucasian. May mga halong Australian, South American o European. Pero di halatang 50,000 ang bilang nila, no? Paano kasi minabuti na lang nilang huwag magpakita para maiwasan ang pangangatsyaw sa kanila? Bagyo! On the bright side naman, American is our gifted child. Kasi lahat kami may kanya-kanyang talents talaga. May certain sweetness kami, tsaka may certain kindness. Pag pinaghalo, gwapo. Gwapo naman, lahat ng tayo gwapo, di ba? Pagkasama mo yung
fellow American, pare-pares kayo ng kulay. Pantay-pantay kayo. Kapag magkakasama kami, wala yung discriminate. Eh parang pag magkakasama kami, masaya. Ayon kay Kuya Paul, madalas, di naririnig ang kanilang mga tinig at hinaing. Mahirap nga naman kung sabay-sabay ang mga tao nangangantsaw at nananawagan. Sino na lang ang makikinig? Yung pantay na pagtingin. Yung gusto ko nang ipaabot sa kanila yung pantay na pagtingin. Yung kung paano nila ituring yung kaibigan nilang pure na Pilipino kagaya nila. Ganon din sa amin. Kasi Pilipino din naman kami. Yung mga programs sa school, di ba? Pwede naman yung mga teachers mismo or yung directors nila mismo, yung pwede naman siguro sabihan yung mga estudyante. Lalo na doon sa school malapit sa amin. American din yung nag-aaral doon. Talagang discriminated sila. Kung maglalaan tayo ng panahong makilala sila, malalaman natin ang mga tunay nilang katauhan at matatawag natin sila sa kanilang mga tunay na pangalan. At hindi sa mga katagang nakakasakit sa kanila. Hindi naman namin sinabing, gusto ko pag pinanganak ako, ganyan ang kulay ko. Gusto ko ganyan ang buhay ko. Hindi naman eh. Kailangan lakas na rin loob nila. Huwag nila isipin yung sabi ng tao. Sa sarili pa lang, makikita na proud ka na. Tsaka, yung mga dapat ginagawa mo talaga yung magbibilib sila kasi proud ako eh. From the start talaga, proud. Kahit na siguro, magkaroon ako second chance na mabuhay ulit, ipipili ng ano pa rin, black pa rin. Malakas ang tawanan sa pagkakataong ito. Walang mahahapding salita, walang masasakit na kantsawan. At malakas din ang kanilang tiwalang isang araw, di lamang Amerasians ang tawag sa kanila, kundi Pilipino. Tatanggalin natin lahat ng kulay, magiging pantay ang mundo. Pero hindi masaya ang mundong walang kulay. Mas madali pa kung matutunan natin makita ang kagandahan ng lahat ng kulay. Dahil bawat kulay maganda at tayong lahat maganda sa iba't ibang paraan. Taya! Tao rin kami tulad ninyo. Matay lang tayo ng karapatan. Itaas din nila kami. Kasi Pilipino din naman kami. Huwag nila kami itaas. Parang kumbaga sa una, sa umpisa, parang masakit. Pero kapag nasanay ka na, hindi. History ng blacks. Kaya ako naging, I'm proud to be black. Yeah. Gusto ko maging US Air Force. Gusto ko mag-drive ng airplane. Kasi hindi mo natin may iwasan na talagang ganun yung tingin ng tao sa'yo. Hindi mo talagang tutuin ka pa nila. So para ang gawin na lang namin is self-development na lang para makagawa kami ng barrier kahit pa paano yung hindi kami maapektuhan. Ako na yun! Minsan sinabi ko na sa sarili ko, sana hindi na lang ako naging American kasi kung puro ganyan na lang, lagi-lagi na lang ina-answer ako. Pero nung nasama na ako sa mga seminars, naniwalagan din yung isip ko na hindi ko dapat itahiya yung pagiging ganun ko. Dapat nga proud pa ako. Siyempre hindi naman siguro talagang kami, may halo din naman kaming Pilipino. So dapat ganun din yung turing na sa amin, parang yung Pilipino rin yun. Bagyo! Mas maganda siguro kung gumawa ng batas na para sa American kasi kapag hanggat hindi sila gagawa ng batas, hanggat sila gagawa ng ganun, gagawa sila ng nakakasakit sa amin. Teka lang ha. Saan na kaya yun? Meron ding kumbaga nagagawa yung mga American, hindi lamang doon sa tinawagin dapat pagbasihan yung pagiging kakaiba namin sa kulay doon sa kanila para gawin na gano'n ang trato sa amin. Okay lang, ganito ka, di alang man sabihin mo dapat hindi na lang ako naging ganito, di ba? Wala rin naman mangyayari, so accept. Proud ako eh. From the start talaga, proud. Kahit na siguro, magkaroon ako second chance na mabuhay ulit, ipipili ng ano pa rin, black pa rin.
simple lang maging singer, mga ganun. I bought the house, I did. Matatag kami kasi kung hindi ka magiging matatag sa panahon ngayon, lalo na yung mga discrimination na nararanasan namin, at maiisip mo na, wala akong kwenta sa mundo. Ang hirap